Facilities Manila, Metro Pacific Tollways Corporation. Wow! Ito pangarap na isang pangarap ang makasampa sa Kalas Bridge. So gamit ang lusong at pagmayo, kukuha tayo ng mga natuyong kape. Salty, but kakunti na lang po yung gumagawa nitong patisbao. Ito po yung ginagamit namin sa mga salad namin dito. Hello mga kasenyor, it's 4 o'clock in the morning. Today we are joining NLEX Corporation in their Lakbay, Pilipinas program. We will be visiting the facilities of NLEX Corporation all over the Philippines. So for day 1, we will be visiting their MPT South Hub. We will be visiting Cavitex and observe their operation. We'll also be getting a briefing about Easy Trip. And then we will be going up to Tagaytay. We'll be visiting the Amadeo Artisanal Coffee Making facilities. We'll be visiting Siglo Modern Filipino Restaurant. And finally, we will be touring SBD Farm in Tagaytay. After that, we'll be checking in at Anya Resort in Tagaytay and enjoy the cold weather and have dinner in Tagaytay. Kaya join me as we join NLEX Corporation on the day 1 of their NLEX Lakbay Pilipinas trip. Let's go! We are now here at the PITEX entrance and we're now waiting for our NLEX Lakbay Norte Sundo. Cotton band supplied by Cotton Corporation. Hinihintay lang natin siya. Because day after vacation, so many TT coverages. NLEX going to the MPT hub. Now driving through Cavitex.
the MPT Hub. Ganda pala. Laki. Oo, laki po. So we just arrived here at the MPT Hub here in Imus, Lancaster area. So we're going to see the facilities that NLEX Corporation uses to monitor all their expressways around the Philippines. So let's go and visit the MPT Hub. MPT Hub. It's Lakbay, Pilipinas. So we'll be going from Cavitex, Calax, NLEX Connector, and finally CCLEX in Cebu. The Integrated Communications Manager of FET South, and we welcome you officially to our Lakbay Pinas. Syempre po lahat first time maglakbay Pinas, di ba? Pero kung wala paglakbay Pinas na, hindi po totoo yun kasi first time lang namin ginawa ito. So, this is the first ever MPTC group-wide activity wherein we want to showcase and feature our different expressway and the destinations that lies beyond the toll roads. And we're very, very happy that you gave us your time to go around the Philippines. So this time, yung mga nakasama namin sa Biyaheng South ay makakasama na rin sa Lakbay Norte at sa Lakbay Cebu. So, wherein ang total nito ay aming Lakbay Pilipinas. Maraming salamat sa inyong suporta. Of course, ang goal natin dito is to be able to give you a look of what we're trying to do, which is to move people and transform communities. At alam naman natin na pag ang toll roads ay makarating na sa iba't ibang areas of the Philippines, Luzon, and Visayas, it opens access, different opportunities, for our people, for our communities to flourish. And part of it is tourism. Because napapakita natin ang ganda ng Pilipinas pag ito ay na-access ng ating iba't ibang mga motorista. So with that, please keep that in mind, and hopefully you enjoy and you see the effect, the positive effects of our toll roads to the different areas of the Philippines. A tour of the MPT facilities, Manila Metro Pacific Tollways Corporation. Ship in energy and environmental design. Free. Manghinga lang din po tayo. So, third floor is gymnasium po natin. Second floor, meeting office or conference room lang po. And ito po, office ng warehouse natin. Solar power. Diyan na po nang gagaling sa mga solar panels natin. Mm. So, meron din po On tayo top of dito the na parking. lang po medyo basa lang tayo dito. Dalawang unit. So, for now, currently meron tayong dalawang unit ng e-vehicle na ginagamit po sa ating everyday na pag-around sa expressway. Mm. Ayan, meron po tayong dalawang units ng e-vehicles dito sa hub. So, ayan, ginagamit din po natin si e-vehicle charging station natin sa, hindi lang din sa mga sa dalawang units natin, but of course, pwede din po if ever yung mga empleyado. So, magpapaalam lang tayo sa sa in charge na department in case na kailangan nating mag-charge. Ang po niya, inspiration po niya is bridge. Bridge-like structure po siya. Nagre-represent po siya nung ating business. Kasi bridging po ng mga one place to another, one stakeholder to another. So, ayun po ang business natin. So, makikita niyo rin po, isang feature po ni Hub is biophilic and design.
when we say biophilic in design po, it connects the occupants sa nature po. So, ano yan, makikita natin yung mga nasa loob, mamaya pagpasok natin, makikita din natin full view ng surroundings po. So, nakakalesen din siya ng stress ng mga empleyado kapag from time to time may mga din talaga. Kasi dito po nag-office yung aming president, si Sir Raul Ignacio, si Sir RLI. And of course, yung president po ng MPTC, meron din po siyang office dito. So sa finance team namin, dyan din po sa side. And yung mga procurement team dito po sa kabila. So ito po ang aming executive floor, sa third floor. So makikita nyo rin po dito sa atin, sa kabilang side. So yung mga solar panels na binabanggit ko kanina sa ating mga parkings. And yung road po na ito is connected po siya sa Calac. So, currently kasi, hanggang Silang Aguinaldo pa lang po yung operational segment ni Calac. So, meron tayong 8 interchange na pinaplan for Calac hanggang, eto sir, ito po ang ating magiging part din siya ng expressway. Okay. 1, 2, 3, Wow! So, kita natin lahat dito. Opo, yan po. Timbao. Ayan. 24 hours po na CCTV ni Calax. And yung sa side naman po, sa left side, si Cavitex po siya. So, 24 hours din po tayong may mga traffic operations officers po tayo dyan. So, I think tigda-dalawa po lagi ang nakabantay sa ating. MPTC Lakbay Pinas, here we go! Greenfield City, we will be entering Calax. Yan. So we are now here at Calax, and as part of the safety protocol, we are required to wear the safety vest. Morning, sir.
lang po ng ORCR nyo, valid ID po, and then active email address po. QR code, then proceed po sa online registration. And then may magsasend po ng OTP sa email address nyo para po makaproceed tayo sa online registration. Station natin. We open po 8 AM to 6 PM po. Everyday na po yan. Yes po. Okay. So, ang traffic po ni Calax mostly are mga tourists po kasi natin going to Tagaytay, Silak, Batangas, and other parts of Cavite. So, ang nangyayari po, one of their usual stops o na ginagawa to prepare for their journey is get an Easy Trip RFID. So, before, hindi pa siya everyday na meron. But since nakita po natin yung need na talagang everyday, meron pong mga motorista na kailangan ng bagong RFID or do a health check. Kaya po, in-establish natin na tuloy-tuloy po ang regular frequency. And 24/7, meron din po tayong customer service center dun po sa ating expressway. So, with that po, ang pwedeng gawin po dito ay pagpa-transfer ng load at mga services mo dito. We do installation, replacement, new, transfer of balance, and corporate din po. Ayan, pati po corporate. But after po mag-download ito, we highly encourage for everyone to download MPT Drive Hub app para ma-monitor po ninyo yung inyong balance, yung transactions ninyo. You can also reload right there in the app. No need to visit any Easy Trip station physically. And at the same time, nandun din po yung ating traffic update and monitoring. Sige po. We are going to Calax. So, we just finished having our photos taken dito sa Calax. And now we will be going to Tagaytay. This is the quickest way to get to Tagaytay. So, you have to go through Calax. Normally, it takes about 1 hour to reach Tagaytay, but with Calax, maybe in 15 minutes, you'll be in Tagaytay. So the catwalk on top of the Calax. So subukan natin. Doon tayo akyat. So we're going up. Nice and fast. First time. Ito yung dinadaanan ng mga toddlers to go from one place to another. And we get a very spectacular view of Calax. Even this side. Laguna Technopark. Yan o, sa loob. Yan yung bababa nyo, medyo makikita. Actually, matagal na natin gusto umakit dito.
ever since we work on that area. So, atong pangaran na isang pangarap ang makasampa sa Calax Bridge. Kayong bababaan. Very narrow. This is the emergency telephone. So, isa din po ito sa safety features ni Calax. So, every 2 kilometers po, may makikita tayong ganito dito along the expressway. So, ito yung kanina nakita nyo din sa TCR, di ba? Monitor ng mga personnel natin doon in case na may mga emergency or kailangan ng rescue ng mga motorista. So, in case naman din po na malapit dito nangyari yung yung pag-stall nung sasakyan ng motorista, pwedeng tumawag na lang dito yung yung ating mga motorista. So pipilitin lang po natin siya. Ito po. Thank you po. Ito po, hindi po ako kita kasi sa camera. May camera po dito. Medyo maliit lang po siya. So, kung may TCR po tayo sa office, sa hub, meron din naman po tayong control room dito sa ating sa Calax. So, mas madali pong makapag-respond yung mga tao natin. So, lang po, ipipress lang natin to and then magsasalita tayo. Just in case na hanapin lang natin kung saan tayo ang pinaka-landmark natin dito. And then, pupunta na po ang ating mga patrol. And nakaano naman po siya, nakamatch siya for hearing impaired. So, yung mga may hearing aid, automatic nag-sync na po siya para hindi nyo na po problema yun. And yan. We're going to Amadeo coffee making first upland destination, Amadeo's Artisano Coffee Farm here in Amadeo, Cavite. Here we are. Kapit tayo dito sa Amadeo. Ay, sorry po. So, ito na yung mga kape. Century old Cavite Robusta. So, yun na. Century old Cavite Robusta. Tuloy po kayo. Ay, may ganito po eh. Morning. Hello. Chill naman ang lugar. Center table na kape, oh.
bibingka and turon. Okay na po. Audible po ba ako? Maririnig niyo po ako. Yan po. Magandang umaga po at maya-maya ay magandang hapon na. Bago po tayo tumuloy sa pag-ikot, ay welcome po muna sa Amadeo Artisano Coffee Farm. At dito po sa Amadeo, sa bayan ng Amadeo, meron po kaming tradisyon. Hinawakan na ni Sir yung bell. Ano po? Meron po kaming tradisyon. Kung gusto niyo po siyang i-bell for your wishes. First wish po ay good health for yourself. Ang pangalawa po ay blessings para sa family. At ang pangatlo po ay blessings para sa inyong lugar. Anybody po na gustong mag-ring ng bell para sa inyong wishes? Sige po. Pang-apat, world peace Po sa inyo mahilig uminom ng kape. Ano po? According to the legend po, ang pinaka-paboritong legend is coming from Ethiopian Plateau. Ang kape po ay na-discover ng herder ng goat. At ang inaalagaan po niyang kambing ay naligaw medyo sa papunta sa malapit sa bundok. At nagtataka po siya nung gabi ay ang mga kambing ayaw matulog. Kaya kumuha siya ng sample ng berries, binigay nila sa mga abots doon sa monastery na malapit sa kanya o yung mga priest po, at tinesting nila na magawa ng drinks. At ang isa pong nalaman nila o na-discover nila ay consider siya na stimulant sa pagpe-pray po ng mga pare ay nagising sila. At doon po from Ethiopia kumalat po yung kape. At ang bayan, balik po tayo sa bayan ng Amadeo. Ang bayan po ng Amadeo ay ang land air ng topography po niya ay 1,915 above sea level feet, around more or less nasa 600. Kaya po ang Amadeo actually, Tagaytay and Silang ay napaka-ideal na sa coffee farming. Dahil po ang coffee tree ay na-discovered along sa high areas o sa bundok. Kaya po ang coffee tree ay high altitude trees. Kaya po ang Amadeo, since siya ay almost 600 meters above sea level, ay napaka-ideal po na magtanim ng kape. Pakikita ko po sana sa inyo, doon po sa side na yon, meron po kaming 4 varieties of coffee. Ang Amadeo po ay nakakabuhay o pwede kami mag-cultivate ng 4 na varieties. Ang una po yung coffee robusta, pangalawa ay coffee arabica, pangatlo ay coffee excelsa, at ang pang-apat po ay coffee liberica. Ang liberica po ay yun yung kapeng barako na kilala sa mga kilala natin na nagsimula sa Batangas. Po, matitingin po kayo sa ating paligid. Ang Amadeo Artisano Coffee Farm po ay 2.4 hectares including establishment. This is 3,000 square meter. 2.1 hectares po ang coffee farm. At sa 2.1 hectares ay 80% po ay coffee robusta. 20% po ay mix ng coffee arabica, excelsa, and liberica. Dahil nung araw po dito sa Amadeo, ang minamarket po talaga namin ay robusta. Ang arabica, excelsa, liberica po ay para personal na gamit lang ng mga lolo-lola nung araw. Kaya hindi po siya binebenta. At sa Amadeo po ay nung araw ay tinagurihan kami at hanggang ngayon ay kilala pa na coffee capital of the Philippines. Dahil po talagang ako mismo na-witness ko na sobrang kapal ng ani ng kape noon araw. Hindi po namin alam kung saan ibibilan. Ang naging challenges po namin, ang kape po kasi, once na siya pinanguhan nyo na o pinitas nyo na, kailangan ibilad kagad kasi napakadali po niyang kapitan ng fungus at saka ng amag. Kaya kailangan mabilad sila kagad. At yun po, ang Amadeo po ay 4,790 ang land area niya. 96% po from between 1970s to 1995 ay coffee farming. So, from 4,790,
ang coffee farm po ay 4,500 plus. Yun po ang kapihan ng araw. At kung itatanong nyo po, ngayon po ay sadly to say, less than 300 hectares na lang ang coffee farm. From 4,500 plus. Lakad po tayo. Major challenges ng coffee farming. Ang una po yung pollinators o yung tinatawag namin na bubuyo o yung laywan, honeybees, butterfly. Tapos po ay ang coffee farmers o coffee workers. Ang pangatlo po is climate change. Ang una po ang pollinators. Ang kape po, kung makikita nyo, kailangan po siya na properly cross-pollinated. Otherwise, hindi po mabubuo ang beans o yung fruits niya. Kaya po, kailangan ng pollinators namin. At sa isang taon po, ang flowering season po ng coffee, although siya staggered minsan 3 beses sa isang taon, meron lang pong room ang pollinators for 4 days para ma-pollinate yung kape. Otherwise, hindi po mabubuo ang bunga niya. Ang pangalawa po ay yung coffee farmers o yung workers. Nag-conduct po ang municipality ng Amdeo last 4-5 years ago na tawagin lahat ng coffee farmers. And nung nakita po nila, ang pinakabata po last 5 years ago is 56 years old. So around this time, puro halos senior citizen na ang mga nagko-coffee farmers. At ang pangatlo po ay yung climate change. Ang climate change po ay dito po na-experience namin na ang kape. Ang kape po kasi after harvest from last week of November to like last week ng January, mag-start na po siyang mag-bloom, magbumulaklak, and sometimes 3 stages po ang pagbulaklak niya. At after po noon ay after pollination o cross-pollinated, tumatagal po siya na mag-develop ang berries o yung fruits ng kape ng 8 to 10 months. Kaya po ang coffee harvest po or coffee season ay once a year lamang. Yun po ang isang downside. Kaya alam nyo naman, ang mga generation po ngayon ay sanay sa every 15 and 30th na paycheck. Coffee Robusta o Robusta coffee. Tawag namin sa Tagalog po ay kaping manipis. At itong isa pong string ito, yun yung calculation ni Sir na this is 100 years old na. Ang coffee, ang life cycle po ng coffee, pwede nyo po siyang ipropagate in 2 ways. One is through seeds, at ang pangalawa po ay yung air layering o yung marketing na tinatawag. At sa coffee seeds po, ang coffee, kapag nahinog po siya, yung pong red berries niya, tanggalin nyo lang yung balat, diretso nyo sa lupa, sisibol po siya. Or yung tinatawag na air layer trees, ang challenges lang po doon ay from beans, maghintay po kayo ng 4 to 5 years, mag-start siya bumunga. Sa air layer trees naman po, after 2 years, pwede na siya bumunga, mas mabilis. Ang downside po ng air layer trees ay tayo po ay nasa area, ang location natin ay meron po tayong monsoon season every year. In fact, ang ating pong storm ay 14 to 18 sa isang taon. At ang kape po ay napakatigas na puno niyan. Hindi po siya basta-basta mababali kahit napakalakas ng hangin. At ang bunga po niya, hindi siya basta-basta natatanggal. Mababali po ang sayo niya, pero hindi siya bibitaw kahit malakas ang bagyo. At sa kadahilanan po na marami sa ating bagyo, kung makikita niyo po, ang regular coffee trees is like this. Straight upright po siya. Tataka po kayo bakit siya ganito ang itsura. Dahil po sa hangin, natutwist siya, napipend, kaya ganyan po ang nagiging itsura niya. Dahil po sa monsoon season. Dahil po ang isang karakteristik ng kape, ina-absorb po niya ang flavor notes and aroma ng katabi niyang puno. Kaya dito po sa Amadeo, kapag ni-roast niyo po ang beans ng kape, ay more on flavor notes ng jackfruit at saka po papaya. Ang saging, kapag medyo sensitive po yung pangamoy nyo, maaamoy din siya. Yun po ang flavor notes ng kape dito sa Amadeo. Noong araw na bayan ng Masilaw, dahil po sa dap-dap tree. Meron po ba nakakalam ng kung ano ang dap-dap tree? Sa English po, ay ang tawag nila ay fire tree.
Yan pong punong yan, kapag bumulaklak siya, in a distance, pag tinignan nyo, para siya nag-aapoy dahil sa pula ng bulaklak. At nung araw po, dahil sa lack ng information sa mga lolo't lola noon, ay kasi po may karakter ang mga matatanda nung araw na pag walang pakinabang, pinuputol na lang. Kasi ang dapdap po ay, although maganda ang bulaklak niya, every morning, kailangan magwalis kayo sa paligid. Kaya minsan tinatanong nila, ano ba naman silbi nito? Pero ang hindi po nila alam nung araw, yan po ay isa sa tinatangkilik ng mga pollinators para magstay sila. Ang laywan po at ang bees, kagaya ng tao, pag wala na silang makakain sa isang lugar, lilipat na po sila. Lakad po tayo ulit. Tumataas po siya ng 18 to 20 meters. Unlike sa Robusta, ay tumataas po siya ng 6 to 8 meters. Of course, pag pinruning po nyo siya, ang tendency po ng puno ay lumapat. At ang bunga po niya ay mas malalaki kaysa sa Robusta coffee. Workers namin dito, ito po yung sample namin ng pollinators. Tinatawag namin ng stingless bees. Ako. Hindi po siya nangangagat. Pero siya po ang responsible mostly sa cross-pollination ng kape. May honeybee siya. Opo. Kaya lang po hindi na siya masyadong kinakain ngayon. Pero nung bata po ako, ay kinakain namin siya. Actually, ang pulot po niya ay maasim na matamis. Liberica. Yan po ang kaping barako. Kaping barako. Sino po nakainom na ng kaping barako dito? Diba? Sabi nila ay ang pinakamatapang na kape sa apat na varieties. Sun drying method namin na ginagawa. Yung method ng sun drying. Pero machine drying. Meron din po. Kaya lang hindi po namin kaya mag-afford ng... Kaya yan po ang nag-iil siya ng 3 kilos. Nung pag nando po siya, pumasok po siya sa 7 and 28 years. So ang naalala ko pag Disyembre na namumula na siya. Pag Christmas. Actually, nag-start po siya, ang stages po niya is mag-yellow, then orange, then red. Ang Excelsa po, coffee Excelsa. Hindi po, ang tawag namin sa kanya ay kapeng makapal. Kapeng makapal. Ang Liberica po, ang kapeng barako. Then, ang kape po na most dito sa Amadeo ay ang Robusta coffee, kapeng manipes. At ang this side po ay yung coffee Arabica. Yung tawag namin ay kapeng Tagalog. Kapeng Tagalog po siya dahil di ba po tayo nung araw ang mga matatanda ay mahilig magbansag sa kapag maliit na manok, Tagalog na manok, native na manok. Kapag maliit ang puno, native na kagaya ng santol, maliliit, native po na santol. Dito din po hinalaw yung tawag na kapeng Tagalog kasi maliliit po ang dahon niya, maliliit ang sanga. Ay di ma-impart po namin. In-incorporate po namin yon dito sa farm tour. At dito po siya ang magdi-discuss. Yan po yung tawag namin ay traditional way of making coffee. O coffee shop ng lolo't lola. Pagdating po sa Amadeo Artesanal Coffee si Mr. Grace Valdez, kinalulugod po namin ang inyong pagbisita dito sa amin. So sa harapan niyo po ngayon ay ang aming traditional na paggawa ng kape dito sa bayan ng Amadeo. Ginawa po namin itong bahagi ng aming farm tour bilang pagbibigay pugay sa aming mga ninuno at pagpapahalaga sa sinimulan nilang industriya ng kape dito sa bayan ng Amadeo. Dahil may kasabihan nga po tayo na hindi mingon sa pinanggalingan, sa simbahan din ang tulad. Kumati ni kay malalim. So tayo po ay nasa 2,000 feet above sea level sa baba po ng ilog sa kabilang side. Tagaytay na po yan, kaya nakukuha natin yung breeze o yung lamig na nanggagaling sa hangin ng Taal Lake. Saka dito mataas po yung ating moisture content sa hangin. Kaya tayo ay ideal for coffee farming dito sa Amadeo. So nasa bahagi po tayo ng bahay kung tawagin ay silong. Ito po yung working area ng mga farmer noong araw. Dito rin ginagawa yung kape, tinatali yung walagang hayop at saka yung mga gamit nila sa pagsasaka at mga inaan.
Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo isang malaking problema ng Pilipino pagdating sa pag-inom ng kape. So, anong Tagalog natin sa taste? Lasa. Anong Tagalog natin sa flavor? Lasa din. So, pag sinabi natin taste, sweet, sour, bitter, salty, umama. Pag sinabi natin flavor, yun ay particular sa isang pagkain. So, kung meron tayong hinog na saging, hinog na mangga, hinog na papaya, dahil pare-pareho sa hinog, ang magiging gawin ng taste nun ay sweetness, tamis. Pero pag nilagyan ka ng piring, kinatikim sa iyo yung saging, alam mo na saging yun, kasi yung flavor ng saging, gano'n din yung papaya, gano'n din yung mangga. So, ang kape po ay isang prutas. It's a fruit tree. So, nakikita niyo doon sa drawing. Ganyan yung itsura niya pagdating ng December. Mukha siyang Christmas tree kasi pula na yung mga bunga ng kape. So, ang tawag sa kanya, coffee cherry. Tapos yung buto po niya, napapagkamalan na nakilala siya as coffee bean kasi nung araw munggo. Pero dapat siya ay coffee seed. Buto po siya ng prutas. So, 98% ng bunga ng kape ay buto at yung kanyang natitirang na 2% ay ano lang yung balat at saka kaunting laman. So, ngayon, pwede na ang kape po bilang isang prutas, ang kanya namang dominant taste ay bitterness. So, problema sa Pinoy, pag inom ng kape, uy, pait, lagay agad ng asukal, lagay agad ng creamer. So, namamas ngayon, ang itatago yung flavor profile ng coffee. So, dahil ang kape po ay walang pinagkaiba rin sa ubas. Ang ubas na ginagawang wine, ang pinipili po nilang ubas na ginagawa nilang alak ay yung pinaka-hinog o yung pinaka-matamis o yung mataas ang sugar content na ubas. Kasi yun ang mag-undergo ng fermentation. Doon lalabas yung mga flavor profile ng isang alak. Kaya pag yung mga alak galing mga California, Italy, France, South Africa, nadidistinguish nila yung flavor profile ng isang alak. Ganoon din ang kape. Kaya kami pag naka-try kayo ng kape galing sa Ganda, Benguet, iba ito. Pag nakatikim naman kayo ng galing Hawaii, Brazil, Colombia, Vietnam, Indonesia, maano nyo rin yung mga flavor profile ng kape. So yun ang ating i-explore sa mga ganito. Yung isang bahagi ng pagkakaiba ng taste, flavor, at yung isang component ng kape ay yung aroma. Yung specific na amoy na nakukuha natin sa kape. So ay yung pagmimil o paghihiwalay ng butos sa balat. So gamit ng lusong at pagbayo, kukuha tayo ng mga natuyong kape. So ika-prop open lang natin yung kape. So para siyang panay. Ang step natin yung pagtahit. Kukunin natin yung ating binayang kape. So puposisyon tayo sa likod yung hangin. Hanapin natin, tapos sisipol tayo para mas lumakas yung hangin. Tapos kukolektahin na natin yung mga buto. Napakaano pa na. Tapos yung mga hindi nag-crack open, biyak, babalik lang natin. Tapos habang ginagawa natin to, dito na natin pag-uusapan yung buhay nilang may buhay. Hindi ba sisirain? Alam niyo ba, si Maria, yung taga-kabilang baryo. Si Maria, ang taga-kabilang baryo. Coffee lover na. Alam mo ba yung anak ni Anne? Wala namang lover. About 20 to 40 minutes from light roast medium to dark roast. So, kailangan patuloy lang siya hahaluin. Walang nilalagay na minsan iba may bato. Nalagay ng bato daw para yung bato maliliit. Mas mabilis na. Sasabi nyo, enhanced flavor, yung iba, sinasamahan pa ng ibang mga star anise. So, may malimit kung makuha tanong dito, bakit daw yung nainom nila kape maasim? So, tandaan natin, yung kape po ay prutas. So, ang isang reason bakit maasim yung nainom yung kape, hinarvest yun ng hilaw. Pinroseso ng hilaw. Kaya hindi na develop yung sugar content.
ng coffee. Kaya maasim siya. Ang susunod namang pwedeng dahilan kung bakit siya ay maasim dito sa step na to, sa roasting process. Dahil siya ay isang prutas, ang kape, kung hinarvest mo siya ng hinog na hinog o maganda, meron pa rin yung component ng acid. Kaya kung minsan kahit anong prutas ang matikman nyo, meron siyang tartiness, meron pa rin kayo trace na kaunting acid. So pag hindi maganda yung pagkaka-roast, nagluluto ng adobo. Kapag nagluluto tayo ng adobo, ano yung critical component ng adobo? Hindi yung naglulutong may toyo, yung suka. Kailangan yung suka ay maluto ng maganda, ma-evaporate. Ganon din yung sa roasting. Pag hindi maganda yung roasting, posibleng luto yung labas, hilaw yung loob. So hindi naka-release yung additional acid niya. Paggiling. Paano bobo? Pagkanaw, brewing. Ay, inuhulog lang siya? Wala? Wala? Ha? So, ihulog lang siya? Ha? Kakamastas ka na. Anim na scoop. 2 3 4 5 6. Brewing time muna natin ay 4 minutes. Sa mga barista, makikita nyo may mga timer. So, Yan po ba yung mababa yung kape? Walang kaping mababang kaping. Ang mababang kaping yung decaffeinated coffee. So during the roasting process, meron silang machine, ina-extract yung kape. Kaya hindi totoo yung may kape na mababang kape. During the roasting process, yung nilala. Pinatayo. Mahiwala yung coffee brew sa grounds. Magbuboostan tayo ng room temp na water. Magkakaroon siya ng thermal shock. Bababa na yung latex sa ilalim. Maghihiwalay na sila. Tapos yung brewing process niya, titigil na. So hindi na natin ma-overbrew yung coffee. Sa sandali lang. sumasabog yan, diba? So yun pala yung technique. Joke lang yan. So wait lang tayo ng mga 1 minute. So, mapapansin nyo medyo sumiwalay na yung Ito yung robusta. Sarap. So, kape tayo dito sa Amadeus Artisanal Coffee Farm. Dito sa Barangay Talon. Bakit Talon? May Talon ba dito? may istorya ho yung Sorry na. So, we just arrived at Siglos Modern Filipino Restaurant. So, let's go inside. Saan ba? Saan ba tayo? Ay, dito ba? We're going inside Siglos. Lakbay Norte. Ano ba?
magandang tanghali po at maligayang pagdating sa Siglo Modern Filipino. As you can see po, kami po ay isang restaurant dito sa Tagaytay na nasumusuporta sa lokal na ingredients at lokal na magsasaka dito sa Cavite. So, ang amin pong brand promise is travel the Philippines through food. Pero dahil wini-welcome po namin kayo dito sa Cavite, naghanda po kami ng espesyal na Cavite platter kung saan matitikman nyo po ang sarap at ganda ng kasaysayan at kultura ng Cavite sa pamamagitan ng pagkain. At para po mas ma-explain pa sa atin kung ano po ang aming inihain ngayong tanghali, tatawagin ko po si Sir Rico para po mai-present niya kung ano po ang nandoon sa ating Cavite platter. Sir Rico? Pinipresenta ko po sa inyo ang Cavite platter. Cavite, ibig pong sabihin ay kalawit or kawit. It refers to the shape of the peninsula or hook. And ang Cavite po ay nahati po sa tatlo. Ito po yung coastland, midland, at upland. Okay? For the coastland, yan po yung abundant sila sa mga seafoods tulad po ng talaba, tahong, at maraming species ng isda. And for midland naman po, yan po yung mga livestocks. Yan po yung endemic natin na kalabaw, mga kambing, mga free-range chicken. And for the upland, as you can see, yan po yung mga crops like kape, cacao, pineapple, corn, and banana. Yun. Magsimula po tayo sa sabaw. Ito po yung tinatawag na mutya ng Cavite sa Cavite City. Ang mutya ng Cavite was originated by Seven Sisters Restaurant owned by Sabater family in Marulas, Kawit, Cavite. Ito po yung seafood chowder version po. But instead of cream, ang ginamit po ng sa mutya ng Cavite ay evaporated milk. Yan. Mamaya po matitikman niyo po yan. This is our own version of Cavite food po. Yan. Next is the Supremo Salad. Yan po yung ipinresenta natin sa Tagaytay Food and Wine Festival. Na ito po yung mga gamit. Na showcase po natin yung slow food product. Which is endemic na rin po yan. Then the next one is the Bacalao Toast. Our version na yung bacalao po, ang main ingredients niya is yung labahita na pinatuyo po sa sun-dry and sea salt. And then the next one is the quesillo longganisa. Ang longganisa po ng Imus. Yan po yung garlicky flavor. And quesillo is the only traditionally processed in the Philippines. Yung cheese po natin na sarili natin po yan. And next one, we go back to Cavite City. Yan po yung Tres Marias Roll. Yan po yung tinatawag nilang terno-terno or tono-tono sa Cavite City. Binalance po, ibig sabihin po ng terno-terno, binalanse po yung salty, sweetness, and sourness po. Yan po yung adobo seca, nandito po yan. Yung seca, meaning po sa Spanish, ang Spanish word na seca means to dry. Yan. And then kare-kare, which is the sweetness, and kilawing papaya na sour flavor po siya. Yan. And aside from that, ang terno-terno po or Tres Marias, pinasikat po ni Tita A, Agnes Poblete in Cavite City. And ito po ay inihahin daw nila during Sunday. Ito po yung feast nila. Every Sunday, so lahat ng nanay sa Cavite City, yan po yung niluluto nila for the family. Okay? And then, we will move again to next to Pansit Puset. The famous Pansit Puset. Ang history naman po niyan ay nung unang panahon, yung mga fishermen, dahil hindi po nila alam kung anong gagawin sa tinta or yung squid ink at ulo. So while distributing and tinatanggal po nila yan, nililinis, isa pong fisherman ay accidentally create a new dish, which is yung pansit pusit po. Kaya po siya naging black. Ginamit po nila yung tinta, which is the choka enso tinta na tinatawag. At pinasikat po ni Sir Sunny Lua ng Asyong Caviteño Restaurant, which is located in Silang Cavite.
And then the next one, sino po yung siguro dito sa atin? Or sa bungero? Yan po yung tinaling manok. Ang istorya po niyan, in Imus, yung mga talunan na manok, yan po yung na-invento. Diyan po na-invento yung tinaling manok na adobo nila sa atsuete oil hanggang sa maging dry po siya. Yan. And then, the main dish, yung main gem po, yan po yung Gen 3 Valenciana. Ito po yung Bringhe version ng Pampanga. Meron po pati ka Pampanga dito? From North? Yan. Ang difference po ng Bringhe at Valenciana, ang Bringhe po ay ginagamitan nila ng malikit na kanin. Pero ang Gen 3 Valenciana, yan po yung Milagrosa. Kung familiar po kayo sa Milagrosa rice, yun po yung una at yun po yung maputi at mabango na Milagrosa rice. At binababad po muna nila ito sa tubig bago nila lutuin. Kaya medyo sticky po siya. Pero hindi po siya good dito sa rice. And then, ito po pala yung Tres Marias. But on our own version, nirap po natin sa Water. Now, we will move sa dessert. Ito po yung ube halaya balls, which meron po siyang shave cacao. So, ang cacao po dito sa Pilipinas, tatlo lang po yan. Yan po yung Criollo, Forastera, at Trinitorio, which is, ito po yung Trinitorio na variety na nilagay po natin sa ube halaya. So, as you all know po, yung halaya is the Spanish word then, is to mash and to jelly the purple yam. Yan. And then, maha Cubina Brulee. Yan po yung ginamit natin, yung upland, banda rin po siya sa corn. And then glutinous rice po yung ginamit. But on our version, nilagyan po natin ng Jacobina ng Noceda family. Si Sir Paterno Noceda. During 1940s, yan po yung ginawa niya after World War II. Yan po yan. At pinapatid na po niya yan. Yun. And then, our own version po ng Bakunawa, which is galing po yung dragon fruit. Yung dragon fruit namin is galing po sa farm namin sa likod. Fresh dragon fruit with Arabica ng sika. Yeah. Coffee. And then, ito naman po yung mga slow food endemic product po natin. Meron po tayong, ito po yung Liberica from Batangas City na galing pa po sa 120 years old na po ng Liberica tree. Meron din tayong ube, cacao, and then atsuete, and then we have Tita Blea. Yan po yung territory na variety. Welcome po namin kayo sa makasaysayan at maunlad na lalawigan ng Cavite. Kumusta po yung kaninang biyahe nyo? Nag-enjoy po ba kayo dun sa Artisano? Yes. Oh, yes. Dito naman po, hindi lang po tiyan yung magpupusog sa atin, di ba po? Naumpisahan na tayo yung lahat ng products dito. Kala ko nga 23 yung magsasalita kasi sabi ko, uy sir, well represented yung products ng Cavite. So, thank you po sa inyo pong time and congratulations kay MPT dahil Lakbay Pinas na siya. Dati, Biyahing South kami, dito lang po, Cavite lang. Ngayon, mas malawak na po yung atin pong family. Ayan, and thank you po sa pag-support palagi sa Cavite Tourism. On behalf pa din po ng aking boss, ng ating Cavite Provincial Tourism Officer, ay welcome po and thank you po muli and mabuhay. Tayo na po tayo! Next destination is SPD Farm. Going inside the Pink Sister compound. So Pink Sister, that's Pink Sister, and we're going inside SPD Farm. So welcome to SPD Farm. Here we are. So arrive here at SPD Farm. Ito na yung SPD Farm. High-end dining. Very high-end dining.
ano, passion fruit, oh. Ito yung passion fruit. Yan, oh, ngayon lang tayo nakakita. Yan pala. Yan pala yung passion fruit. Black ng passion fruit. Yung St. Michael's Souvenir Store. Uy, meron ano. Meron hakubina, oh. Ito yung hakubina kanina. Mga religious items. Maglalala ko yung pizza. Saan yung pizza? Sa taas naman po, sir. Okay. So, ito yung chapel. Po yung pagkaayos ng services na. Okay. Ito yung chapel. Chapel of the Virgin for the Poor. So, ang tawag po sa chapel namin is Chapel of the Virgin of the Poor. Anong oras yung mass niya pag Sunday? Pag Saturday po, we will have mass ng Saturday ng 10 a.m. Sunday is 10:30 and 3 p.m. And every first Saturday of the month po, healing mass. Healing mass. Yes po. So kung kilala niyo po yung isa rin namin sikat na pare, si Father Arloy po. Siya po yung in charge sa healing mass every first Saturday. Hello. Assistant chaplain ng SBD Laudate. Di ba may farm pa dyan? Opo, yun na po yung farm area. Ito yung kanilang SBD Cafe. Ito na basa din sa Okay po. The meaning po na SBD, it's a Latin word po na Societas Verbi Divini. In English word po, Society of Divine Word. Ito yung mga native pork. Native chicken, yung bulalo, pizza, may mga salad. Ang tawag po namin is St. Raphael. Okay. Pwedeng bumili. Minimum 30 pesos. Ay, sorry. Ito yung farm nila. Meron din po kaming 8 greenhouses. Ang purpose po ng greenhouses is para maprotektahan yung mga halaman sa iba't ibang weather condition. Plantation ng dragon fruit, 100 hectares. 100 trees. Square meter po. Ano yung daan na yan? SBD road na yan, sir. Okay. Ay, ito yung cherry tomato. Guyabano ba to? Yes, po. Inog na. Tapos na po yung season ng dragon fruit na. Uy, nasa daw. Ay, ano to? Meron pa. Ate, anong bulaklak to? Ay, katuray. Katuray! Siniserve namin sa farm po sa salad, soup, and pizza. Wow! And then may Japanese pipino. Isda. Puto bongbong. And then bibingka. Paling puto bongbong. Sarap. And then nilalagyan ng muscovado, paldo. Muscovado sa Muscovado. Ay, may cheese pa. Grabe. Sarap. So, hindi pa kompleto yun. Meron pang cheese. Yes, sir. Toppings na. Sarap. Masarap yun. Yes, ma'am. Wow, kamote price.
So here we are at Anya Resort. Welcome to Anya. Welcome to Anya Resorts Tagaytay. We'll start first with our restaurants. First restaurant we have here is Mirabesh. It's our certified dining restaurant. It offers Mediterranean cuisine and Spanish food. Ulit pa ulit. Good afternoon. Welcome to Samira. Thank you. Wow. This is going to accommodate maximum of 8 persons. And also, from here you can see we have live kitchen. Over there. From the restaurant. This is a place for More suites, more villas. They say they have 11 villas and each villas contain 8 rooms. And these are the smaller rooms. Ah, okay. This is around 17,000. Anong tawag dito mo? This one is deluxe. 17. Deluxe with king, 17,000. It depends po sa promo.
Anya po comes in a Sanskrit word means limitless or boundless. Because here po in Anya, we offer not just the beautiful facilities and amenities, but our personalized service po. So that's why we create like a memorable experience with for our guests. But architecture, I noticed na mostly Filipinos in design. Yes, sir. So, as you can see here in the room... Kalado. Yung borda ng barong. Opo, yung borda ng barong. And then, you use copies. Parang mix ng Filipino and yes, that's modern right. Filipino. Modern Filipino style. Nice. Outfit, diba? Yes. Especially yung mga frontliners natin talagang made from... Parang barong, parang barong. Opo. Made from pinya. Okay. Ayun, may lock. May mga Ang tahimik, narinig ko yung mga ibon. So, ang daming ibon dito. This is the Niyama. Okay. O, puntahan doon na sila. Going to the Niyama Wellness Center. Wellness Center. Belang. Here po yung menus. Yes po. For the massage po, we have the signature massage. It's our best seller. But we also have the massage that is deep, which is exactly the Lord has told. We also have our pregnant women, the full massage and back massage as well. So this is our bed at Anya. And look at this. Welcome home. Cute naman. Very nice. Very welcoming. Okay lang po na iurong niyo muna yung Dessert. Hello mga ka-senior. We just finished a very sumptuous dinner here at Anya Resort, and I guess I have to end our day one of Lakbay Pinas with Metro Pacific Tollway Corporation and LX Corporation. It has been a very hectic day. We started very early. So we went to PITX and we were picked up by the LX team. And then from PITX, we drove to Metro Pacific Tollway Corporation hub in Imus, Cavite, where we witnessed a very sustainable company wherein they showed us their facilities of monitoring the operations of Cavitex and Calax. We also learned about their facilities that uses 97% solar power, electric vehicle, and rainwater collection. So from MPTP hub, we proceeded to Calax, and we witnessed how to load easy trip at Calax. We were also able to see the Calax operation, and we were also able to climb the Calax bridge before exiting at the Aguinaldo Highway in Silang. We proceeded after that to our first destination, which is Amadeo Artisanal Coffee Farm, wherein we learned that this farm has been using trees which are at least 100-year-old. They produce 4 varieties of coffee. We also learned about the traditional way of cooking coffee in Cavite, especially in Amadeo. From there, we proceeded to our next destination, which is lunch at Siglo Modern Filipino restaurant, and we learned that this restaurant continued to preserve the rich cuisine history of Cavite, and we were served with some of very delicious
traditional dishes of Cavite like mutya ng Cavite, pancit pusit, and other Caviteño favorites. After the lunch at Siglo, we proceeded to SBD Farm and we learned about its history, and we were able to tour its farm facilities and saw some of the activities that you can do while in SBD Farm. After SBD Farm, we proceeded immediately to Anya Resort here in Tagaytay, where we are right now, and we were toured about the resort facilities. We went to its restaurants, swimming pools, and we were able to see some of its rooms from the high-end garden suite to its standard bedroom for tourists. So after that, we rested a bit, and then we had dinner at the restaurant. So it's been a very hectic day. I enjoy very much the activities prepared by Metro Tollway Corporation as well as NLEX. So tomorrow is another hectic day, so we're going to rest quite early today so that we will be able to be ready for tomorrow's activities. With that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until the next vlog, see you soon.